Sir, comment mo dun sa apat na nag-reflect. Apat po ba yun? Apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials, no? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo, mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin, no? And then ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. Maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng apat na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offeran na rin. So, Paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? O ano? well, wala May na rin, ganun bang ganun? wala na rin silang kwenta as a witness eh. Kasi pabalik-baliktad sila, no? Although yung recantation talaga is sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. Paano sino raw itong mga nanligaw? Yung sinasabi nilang prinomesahan sila para hindi na sila pwede, kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration, no? What I actually told everybody, not only the 4, but to the Rule 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? So that is what we did in the past months that we've been together. Tinutulungan namin sila pag may nagkasakit yung kapamilya, tumutulong kami. Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Have you offered money? Did you No. offer financial assistance? Financial assistance pagka may mga nagkasakit sa pamilya. Halimbawa, I can show you several instances, no? Yung tatay ni Manalansan na confined sa ospital, tinulungan ko siya sa hospital bills, no? Yung mag-ina ni Tube, nung na-hospital yung asawa niya, anak niya, nagbayad din ako sa ospital nila, no? So, ganun na Why did tulong. you have to do that? Wala Hindi silang naman ibang sila makasban. responsibilidad. No, I consider them my responsibility because we were together when we agreed to bring out to the fore kung ano yung nalalaman nila tungkol dito sa corruption. What was your stake? Pilipino ako, ma'am. Mahal ko ang ating bayan. Okay. So, pero yung financial help is only for the sick members of the family. Were there any other instances, attorney, na tumulong din kayo apart from yung mga, halimbawa, medical expenses? Medical expenses, katulad nung nalagyan ng pacemaker yung mother-in-law nung isa, no? So, tumulong ako. Nung naoperahan yung nanay nung isa sa, I think, gallbladder sa Laguna, tumulong din ako. So, ganung nature ng help.
Kahit sino naman pwedeng tumulong sa kanila. So hindi pantay-pantay yung halaga na itinulong nyo sa bawat isa sa 18? Oo, kasi yung iba na hindi nabigyan ng tulong, pasalamat sila kasi walang nagkasakit sa pamilya nila. So talagang medical expenses lang yung tulong nyo? Or were there any other instances? Yeah, when may mga you maliliit had to help na bagay. Katulad nung nag-birthday si Wow Pan, no? Sir, magbe-birthday ako. O sige, bigyan kita ng konti para ma-treat mo yung family mo. At nagpadala siya ng picture. No? Ganun lang ng mga bagay. Ganun sa harap ng attorney. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. para sa Pwede pa show at ang date niyan, yan, August 6. So last August 6 pa sir yung may last na O yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can we see the message ito? Okay lang po. Para makita. Sorry. Wait lang ha, picture lang ha. Sir, ano yung pinapertain ng offer? Is it, ano sir, million ba yung usapan natin Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Ngayon hanggang gabi na lang kayo ng chance para mag-recant. Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer. Magkano naman po ino-offer, attorney? May kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share yung tatanggap. No? Sir, for the record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba nating pangalanan? Ibibigay namin lahat ito sa press con. No? Okay. Pero hanapin ko yung... ito. Makita. Kasi pinapasakay nila yung nagte-text. Happy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? Sorry. 8. Ano? 8 meaning 8 million. Each, sir, each. 8 million each from the 14. Oh, yun ang ino-offer. Dito sa kwan lang. Sa ka-text niya. Attorney, pwede po ilagay sa dip-dip niyo po. Ganyan yan po yung batang dip-dip po. Attorney yung ka-text niya, is it official? Is it Retired ito. retired? Retired na military officer. Yeah. Salamat po, attorney. So, pag nag-usap kami ni Ombudsman, At alam mo, sa kabila nitong mga bagyo, mga namamatay, anong ginagawa ng ating gobyerno? Patuloy ang panggigipit sa mga kalaban sa politika. Pero attorney, masingit ko lang. Sa Japan kasi, kapag merong bintang pa lang, hindi pa napapatunay na yung leader na yun ay may pagkakamali, sila mismo nagre-resign na. Yes, oo. Yun ang kinagulat ko rito sa atin. Iba dito. Sa Korea, ganun din. Oo. May palabra de honor at may delikadesa. Delikadesa. Dito, Ayun. booking na, nandyan pa rin. Ayun. Wala talaga. Masakit. Oo. Nakatotohanan yan. Kapit tuko. Ayun. At yun nga, as I was leading to this topic na dito sa atin, unang-una si Jinggoy, di ba? Opo. Yung Sergeant at Arms, pinagtatanggol lang yung Senado. Ginipit, sinuspinde. Opo. Sino pang sumunod? Di ba? Si Marcoleta. Pinakulong. Plunder daw. Si Bato, tinutuligsa. Yung mga Defensor. kritiko ng gobyerno, ako, may mga demanda. Si Opo. Ka Eric Celis, si General Pokis, si Lorraine Badoy, si Cho Moreno. Basta, kinriticize mo sila, hindi nila nagustuhan yung sinasabi mo, demanda ka. Tapos Patuloy ka. yan. Ngayon, si Alan Peter Cayetano naman, hinahabol ni Ping. Tuloy-tuloy. At eto nga, ito, isa pang matinding kritiko ng gobyerno. Siya ang nagtatag at siya ang pinuno ng grupong Kampilan. Na ano ito yun? ay malaking aggregation ng mga organisasyon. Iba't ibang organisasyon to. Parang umbrella ito. Tama-tama. Nagsama-sama. Naguulan ngayon. Kailangan Opo. ng umbrella. Umbrella organization. Na si Jing Paras, dating congressman ito. Dating congressman, dating miyembro ng gabinete. Ganun Ngayon din. naman ay ginigipit. Sinasangkot sa human trafficking kasama si Congressman
Lian Leviste, na sinasanggot din kasama ng kanyang ina, Senador din, si Loren Legarda. Sa plunder naman, Wow. walang tigil po ang panggigipit, ang harassment, ang pananakot sa mga kritiko ng pamahalaan. Kaya't narito po, kasama natin sa ating studio, live na live! Yun! Buhay na buhay! Talaga Pati naman. lahat ng ugat sa kanyang katawan. Oo. Ang abogado ni dating Congressman Jing Paras upang ipaliwanag ano ba itong pinagagagawa na naman ng NBI para maipit na naman ang mga kritiko ng gobyerno. Oo, Ayan. good morning, Attorney Mark Tolentino! Yahoy! Woo! Hey, good morning. Kasamang attorney and idol ko yan, si Ferdy Topacio and of course, si Madam Jovi. Yan, thank you very much at Salamat napaunlakan po. mo ang aming payak Yeah, na tama. paanyaya, Attorney Mark. Oh, siyempre kasama ko si Manang Jubes. Kinakabahan ako kay Attorney Mark eh. Bakit? Mukhang maraming bit-bit na balita. Gabi naman. Anyway, I'll get right to the point at alam Yes. kong interesado ang ating mga manonood at tagapakinig. Yes. Ano ba talagang storya dito sa di umano human trafficking down? Kasi very hot copy Yes, ito tama. eh. It involves may mga babae, may sex. Alam mo na, merong May mga sex matataas na escapade. opisyal. Ayan. Oo. Tama yan. At Attorney Mark, ano bang storya dito? Let's start from the very beginning. A very good place to start. Ang Oo. issue dyan, kasamang attorney ka Ferdy, yung tinatawag na tanim pokpok. Sabi nila may May ganun ba? may tanim pokpok daw. Okay. Akala ko tanim bala. So ngayon, Tanim pokpok na tanim yun. pokpok ng Di ba issue ngayon. pokpok yung ginagawa pagka may Pinupokpok. karpintero ka na pagpagawa ka ng bahay, oh, di ba? Tanim Di ba yun yun? pokpok. So yun ang issue kasi ang sabi nila yung allegations ng NBI na may plano na destabilization, may plano na itong mga malaking tao sa ating government taniman daw ng mga prostitutes. Yun ang storya nila. Yun ang story. Oo, Okay, that's so- the story. so- Pero what's the story behind the story? Oo. So bago dyan, may na-entrap daw na bugaw at saka mga prostitutes. Okay. So na-entrap daw sa isang hotel diyan sa may Manila, sa may Diamond Hotel. So kasi may tumatawag sa isang pokpok na may kliyente daw sila na mga Hapon. Okay. Oh. Ang problema pagpunta doon, hindi pala Hapon kung hindi mga NBI. Baka galing Japan. Oh, yeah. Pero pag ganun, Ito, Papel di hapon pala. Papel di hapon. So, iba to kasi different transaction yan. Okay. Nung nahuli itong mga isang bugaw na si alias Ken at saka yung mga apat na mga babae, opo. pinasalita sila na may connection daw ito sa plano na siraan si ES Ralph Recto at saka Okay. ibang mga government officials through prostitution. Okay. Ang tawag nila, honey trap. Oh, yun. Oh. Okay. Actually, Honey spy term yung honey trap eh. Honey Yung trap. honey trap, yung isang spy na babae, maganda, sexy, akitin niya isang target para makakuha ng impormasyon. Pero gano'n na rin yun. Patang honey trap na allegations ng NBI at saka yung itong mga yung bugaw, Opo. future human trafficking. Ibig sabihin, nagplano daw itong si Jing Paras, kasabuat itong mga babae at saka itong si Bugaw na taniman ng prostitute si ES Medaldea. ES Ralph Nako, hindi Recto. yata pwede si ES Medaldea. Hindi na nga makalakad sa ayos. Bibigyan baka matuluyan yun. So si ES Ralph Recto. At saka, in connection daw, na may nag-fund down sa operation ito, si Congressman Lian Leviste. Parang Okay, far-fetched yun yata. ang argument nila. But of course, in-interview ko yung kliyente ko, si Jing Paras, at binasa ko yung mga affidavits ng mga babae. May affidavit sila. Yes. Kasi ang plano, hindi human trafficking. Ang plano, tutulungan itong bugaw, tumatawag ni Jing Paras. Opo. Na gusto niya tumulong sa government. May mga witness daw siya sa mga sexual perversion ng mga government officials. Pervert daw. Opo. So, So hindi future, nangyari Past. na at sila ay Yes. handang magtestigo. Testigo. Ganun po ba? in 2025 nangyari somewhere in Makati. Ayun. Yes. So ang ginagawa ni Jing Paras, nagtawag siya ng mga abogado
Yun. Ang trabaho ng abogado, gagawa ng affidavit sa mga babae. Opo. So, yung mga babae, pumunta sa isang restaurant sa Quezon City. First meeting, interview. Opo. Then, second meeting, pinakita na yung mga affidavit. Ito na yung affidavit ninyo. Ang problema, itong si alias Ken, nag-demand ng 6 million Ngayon, pesos. mabigat. Sabi ni Kong Paras, ang purpose natin is this is for the country. Oh. For transparency, Para sa bayan. accountability, and yung advocacy ni Kong Paras is anti yung tinatawag na corruption. So, linisin ang government. Yes. Sabi naman ito ni Mr. Ken, hindi pwede. Kailan may bayad kasi babanggain natin ang mga malaking tao. At least may fund for magtago yung mga babae. Opo. And of course, dapat 1.5 million sa kanya. Yun. Yun yan. Agad-agad. Oh. So, nag-demand ng pera, Ng pera. yung So, manager. yes. So, tagwagin na lang nating manager. Manager. Okay, Those manager. mga Si manager, talents na lang. talents Sabi naman na ni lang. manager, Oh. kung wala kayong fund, Congressman Jing, kausapin nyo si Lian Libiste. Siya dapat mag-fund kasi So siyang sa kanang galing doon kay alias Ken. Yung alias pangalan. Ken lahat. Hindi, Bibigay ng walang kaugnayan si instruction. Wala. Congressman Leviste. Leviste. wala. So, kausapin nyo si Congressman Libiste na siya mag-fund ng 6 million. Aba? Ano ba tingin nila kay Congressman Leviste? Bangko? Made of money. Kasi Oo. yung Hindi isang naman involved, kalaban ni Congressman Libiste sa local politics in Batangas. Yun naman. Yun ang koneksyon. So, yun ang koneksyon. Yun ang koneksyon. So, ibig sabihin, ang plano is mag-testify itong mga babae na may nangyaring human trafficking somewhere in Makati. So, Involving high government official. Hindi natin officials. sabihin yan. Pero alam na ng mga followers natin yan. Opo. Tapos, binasa ko yung mga affidavit. Okay, binasa ko yung gawa ng mga abogado. Okay. Nung binasa ko, yung si government official, 2 babae, 3 babae, sabay-sabay. Ba, malakas. Oo, sabay-sabay. Kahit na, may word pa na ginamit kahit na daw, hindi na daw tumatayo. Kasi parang matanda na eh. Tapos nagtapo ng pera, pinapainom, at may drugs pa. na involved. Yun ang mabigat doon. And yung isang babae, minor pa. Yun. 16-year-old or 17-year-old. Okay. So, doon Yun ang salaysay. Yun ang salaysay ng mga babae. ng mga babae. Oo, na yun ang nakita mo na Oo. affidavit nila. Tapos, nung hinuli na itong si Bugaw, Si Bugaw. at saka yung mga babae, naiba ng kwento. Yun. Binaliktad, naging tanimpokpok na ang usapan. Yun. So, yun ang story talaga. Ang problema, naunahan si Jing Paras sa lahat ng media. Kasi mainstream media, lahat tanimpokpok, honey trap, nawala na yung totoong story. Totoong Yes. story. Oh. Okay. So, yun ang kwento. Then, ang tanong, kasi we receive a subpoena from the NBI Okay. na pupunta daw kahapon. So, of course, nung nabasa natin ang subpoena, wala nakalagay na anong allegation. Yes, correct. Walang nakalagay. So, we wrote a letter to the NBI requesting na bigyan kami ng copy ng mga complaint or any affidavit or any evidence para alam namin ano yung gagawin namin Oh, dyan. definitely, that is part of due process. Part of due process. Otherwise, pupunta kami doon, baka mag-fishing expedition. Yun, Correct. oo. O kahit ano lang tanungin, and it will violate the constitutional right of Jing Yes, Paras. correct. Oh. Correct. Sabi nila, sinagot agad. Oo. Sabi nila, hindi daw pwede kasi confidential. Pwede, Ko- pwede yun. Paano Yan, naging- court of the Star Chamber? Oh. Paano naging confidential, Attorney Ferdy, paano naging confidential na everyday nagpa-interview na sila sa TV? Oh. Ang NBI, pati si DILG Secretary, sumakay na din. So, paano naging confidential?